Amen. And before we proceed to the Word of God, meron po ulit tayong little one para magbabasa ng verses ng Bible. So tinatawagan ko naman si Kuya Samsam, ang ating little Samsam. Amen. He will read Psalms 23. Pangalan din niya yon. Psalm 23 verses 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down to green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. Me in the path. He leads me into the path of righteousness for his name's sake. I do walk through the valley of the shadow of death. I will fear no evil. You are with me. Your rod and your staff comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cups run over. Surely goodness, merciful should follow me in the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Praise the Lord. Amen. Ilang taon ni Samsam? 5 years old. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga little ones. Amen. So we will practice them to be able to be exposed sa Word of God and magbabasa po sila ng Bible. Amen. So yung mga anak nyo po dyan, i-practice nyo na magbasa ng Bible at hindi lang basa, sa susunod, memoryado na nila yan. Sa susunod, ang next challenge ko sa mga bata, no reading. They will read, memorize it, and then they will recite it. Amen. Hallelujah. Amen. Kamusta po ang lahat? Kamusta kayo? Hallelujah. The Lord is good and faithful. Amen. So mandali po tayong yumuko at manalangin. Heavenly Father, we just honor you today. Tunay nga, napakabuti mo at napakadakila mo, Panginoon. Kami po'y nagpupuri. It's 14 days since the Lord God, the war started, Panginoon. And we thank you for, Lord, the strength, the safety, the protection ng bawat isa sa amin. And nandito kami, Panginoon, for a greater purpose, Lord. Hindi lang kami na-stuck, wala kami magawa, close ang airspace kaya hindi kami makaalis. Lord, you called us for a time as such as this, Lord God. And so, Lord God, sa oras pong ito, continue, Lord, to wash us with the precious blood of Jesus upang, Lord God, ano man ang nakikita mong bahidungis karumihan sa amin, Panginoon, ay tunay nga ito po'y ma-cover ng precious blood ni Jesus. At hayaan mo po, Panginoon, na ang aming mga papuri at handog, Panginoon, sa iyo ay maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. And Lord, we thank you, God. Itago mo ako sa iyong likuran, especially even the relevant topic that we will be discussing today. Hayaan mo na mabuksan ang aming isip at puso, Panginoon. Lord, we thank you, Lord Jesus, that, Lord, ang bawat isa sa amin ihahanda mo para makapakinig ng iyong salita. And your words are powerful, O God. Your words, O God, will break the chain, O God, sa buhay namin. Lord, your words, Lord God, will remove, Lord God, yung mga piring sa aming mata upang maintindihan namin kung paano, ano yung panahon namin ngayon at napaka-importante ang response namin sa yung word. Marami pong salamat sa oras pong ito, Lord. In Jesus' powerful and mighty name, amen! Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Meron tayong short video clip na ipe-play po natin para mapanood natin ang isa sa warning sa atin. Is the media ready?
charge na din, parang low bat. Ito po ay isang movie trailer. Isa sa mga paborito kong movie. It's time to change history. Unbelievable. The whole world turned upside down. What if This is insane. People don't just disappear. What's next, huh? you knew People are missing. Dozens of seats empty. What's going on, Captain? this How do you hide from something like this? was about to happen? I am standing in the middle of an all-out attack. Prepare to witness Are you telling me that they're dead? That they're not coming back? an ancient prophecy Thousands of years completed. It's written in the scriptures. I guarantee it. about to become true. What's coming? It's gonna get a lot worse. Based on the New York Times bestseller, They're not here. They're not anywhere. Left Behind. If used our dreams against us. Nobody just walked off this airplane. We are at 37,000 feet. I don't know if they're dead or lost. Or even worse, will more of us disappear? The sun is gone. Fire is raining from the sky. Fear. When is the last time you slept? I'm gonna get you to a safe house. Deception. In the garden, there was a serpent. Do you know who you're dealing with? Do you? Faith. I knew your message. I knew your words. Left Behind. The movie. All of it's true. Seeing is believing. Amen. Amen. That's a movie Left Behind 2000 siya. So 26 years ago napanood ko po 'yan, fresh na fresh. So isipin niyo kung paanong naging impactful yung movie na to. Saka nyo na lang panoorin pagkatapos ng church natin. But I'm gonna tell you that it's a story about the coming of the Lord Jesus Christ. Pero i-explain ko po ito sa bawat isa sa atin. So, don't be left behind ang topic po natin ngayon. Huwag kang maiwan. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maiwan. Huwag kang maiiwan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa mga nasa online, tutok po kayo. Huwag kayong aalis. Okay? So, we will discuss about, ready na ba? Okay. Amen. So, I'll be discussing and sharing about the rapture versus the second coming. So, i-share ko lang po muna sa inyo. Rapture is an imminent, secret. Ayan, antayin natin yung PPT. So, rapture is an imminent, secret event where Christ takes believers to heaven before the tribulation. The second coming is a public, visible return of Christ with His saints after the tribulation to judge the world and establish His kingdom. Ayan. So, antayin po natin yung ating PPT. Nais ko lang liwanagin po sa ating lahat para alam po natin. And what we are having right now, maintindihan po natin what is the times and seasons. Amen. So ito po yung rapture. It is an imminent, secret event where Christ takes believers to heaven before the tribulation. Ito po yung sinasabing pagdagit or caught up. Okay, mamaya i-share ko yung mga verses. Yung second coming, ito yung pagdating po ng Panginoon to rule. Kasama po yung mga dinagit niyang mga tao. So tignan po natin, this is the book of Revelation nung pinag-aaralan po namin ang book of Revelation. So if you will see 1 hanggang 22, that's the chapters of the Bible. Sa chapter 3, between chapter 3 to 4, yun yung tinatawag na rapture. Tapos, susunod po sa chapter 6 hanggang chapter 18, yan na po yung 7 years of tribulation, wherein yung mga na-rapture, yung mga taong ready anytime pag dumating ang Panginoon, hindi kasama dun sa 7
years tribulation. Binibigyan ko lang kayo ng bird's eye view, okay, outline, pero hindi ko po ito itatopic masyado. And then on the chapter 20:18, doon napapasok yung tapos na yung 7 years of tribulation. Yun na yung second coming ni Jesus Christ. He will reign kasama yung mga na-rapture na mga Christians. Ano mangyayari dun sa hindi nakasama sa rapture, Pastora? Yung mga hindi nakasama sa rapture dahil hindi sila ready nung dumating ang Panginoon, dun sa 7 years po sila magsasuffer nung mga woes, trumpets, bowls. Read your book of Revelation para maintindihan nyo siya. Doon yung mga maraming wrath na magaganap. Pero magtatagumpay ka dahil Christian ka, alam mo na hindi ka papayag na yung faith mo ay dadaan sa testing yung faith mo, and then comes the second coming. This is the millennial reign kung saan si Jesus kasama po ng mga na-rapture na mga kapatiran. Tayo yon. Amen. In Jesus' name, we pray kasama tayo sa rapture. We will reign together with Jesus. Amen. So, tignan po natin ang comparison. Maliit masyado. So, I will tell you that the first is the rapture, and the second one is the second coming. Ang rapture po is translation of believers. Sa second coming, no translation involved. Rapture, translated saints go to heaven. Ibig sabihin, yung mga mararapture o yung mga caught up in the air, pupunta sa langit. Pero sa second coming, translated saints go to earth. Ibig sabihin, yung mga nakuha sa rapture, sila yung kasama ni Jesus na magre-reign sa second coming. Earth not judge. Pag rapture po kasi hindi pa yung judgment po. So kukunin lang yung mga faithful kay Lord. Pero sa second coming, earth is judged. May judgment na. Yun na yung judgment kasi magre-reign na si Jesus kasama po ang mga saints. Okay? Ang rapture imminent, any moment signless. Ibig sabihin ng imminent, hindi mo alam. Rapture na. Halimbawa, nag-uusap tayo, yung pinanood natin, rapture yun. Kasi bigla na lang nawawala yung mga mahal nila sa buhay. May nagmamaneho na Christian na nawala ng driver yung sasakyan. So nagkaroon ng chaos. Naiintindihan nyo? Paano pag Christian ng eroplano, yung nagde-drive ng eroplano, tapos yun yung tinatawag na rapture, imminent, any moment, signless. Pero yung second coming, it follows a definite predicted signs. May mga verses tayo mamaya dyan. Amen. Sa rapture, believers only, pero sa second coming, it affects all men on the earth. Sa rapture, before the day of wrath, ang second coming naman concludes the day of wrath. Ibig sabihin, tapos na yung wrath, kaya dadating na si Jesus. Sa rapture, no reference to Satan, kasi wala pang pero sa second coming, si Satan will be bound. Yun na yung panahon na itatali for 1,000 years si Satan, hindi na makakapanggulo sa mundo. Sa rapture, he comes for his own. Kukunin po niya yung mga tao na faithful. Sa second coming, he comes with his own. Ibig sabihin, kasama niya yung mga tao, yung mga ni-rapture niya to reign. He comes in the air. So Jesus Christ po, hindi pa po dadating na magro-rule, kundi he comes into the air. Tas tayo naman, magpapang-abot tayo. Naiintindihan nyo? We will be caught in the air. Si Jesus ay nasa ere, tayo naman ay kukunin, dadagitin niya. So hindi pa bababa si Jesus during rapture. And sa second coming, he comes to the earth. Si Jesus, yun na yung magre-reign. So yung kinakanta natin kanina, second coming yon. Kasi his feet is footstool, magre-reign sa mundo. He is the king of the world. He will be king. Kasama tayo na magro-rule. Yun po yung second coming. He claims his bride. Dito sa rapture, ang church is the bride of Christ. So he claims the bride. Tayo yon, bridegroom, bride ni Jesus, siya yung groom. Amen. Pero sa second coming, he comes with his bride. Amen. Kumbaga, ni-rapture niya tayo, nagkaroon ng piging sa kalangitan, nagkakaroon ng piging habang nagkakaroon ng 7 years tribulation dito sa mundong ito. Yun yung mga woes, bababasahan nyo yun sa Bible yun. Pero the second coming, si bridegroom, Jesus, kasama niya yung si
bridegroom, Jesus, kasama ang bride, the church, will come sa mundong ito and will reign. Amen. Only His own will see Him sa rapture. Kumbaga, pag rapture po, tayo lang ang makakakita kay Jesus Christ when we will be, ang tawag doon, dadagitin niya tayo. Pero sa second coming, every eye shall see Him. Lahat makikita ang pagdating po ng Panginoon. Kasama tayong dadating. Amen. Sa rapture, great tribulation begins. Pagkatapos ng rapture, mag-start na yung tribulation. Pero pa second coming, millennium reign begins. Amen. So basahin po natin sa John 14 verses 1 to 4. Let not your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Hallelujah. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And where I go, you know, and the way you know. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So wag daw ma-trouble ang ating mga puso. Amen. Your hearts, amen, may nangyayari pero don't let your hearts be troubled. Amen. Hallelujah. Nangyayari ito, huwag kayong mag-alala. Kasi si Lord, pinaprepare niya na yung place na paglalagyan niya sa atin. Amen. Prepare muna niya and then darating ang oras, hindi natin alam, only God the Father knows the time kung kailan. Amen. So, pinaprepare ang place and then sabi po ng Panginoon, "Oh Jesus, kunin mo na sila." And Jesus will come in the air para kunin tayo. Yun po yung preparation natin. Kaya po mga Christians, kapatiran, we are encouraging you. In times like this, lalo po tayong tumawag sa Panginoon. What if anytime dumating ang Panginoon? Amen. Dumating siya para kunin tayo. Yun yung tinatawag na rapture, harpazo. Kumbaga, we will be caught up in the air. Are you ready? Tanungin mo nga yung katabi mo, are you ready? Don't be left behind. Wag kang maiiwan. Alam niyo dun sa movie na yon, dun ko naintindihan, minsan pag nagbabasa tayo hindi natin naintindihan. Pero yung movie na yon, dun ko naintindihan na kapag ikaw ay naiwan, for example, yung piloto naiwan kasi meron siyang kalaguyo or meron siyang relationship dun sa isang flight attendant, naiwan siya. Pero yung misis niya, yung anak niya, na rapture. Yung anak din niyang isa ay nagre-rebelde na kabataan. Doon nila nakita, tama pala yung sinasabi yung nanay na dadating, dadating po ang Panginoon para kuhanin. And alam niyo po, doon sa mga naiwan, may pag-asa pa. Kumbaga may remedial class sila. Doon nila aayusin ang kanilang pananampalataya, but then there will be wrath. Yun yung mababasa natin sa Revelation, yung mga wrath. May mga bowls of wrath, may mga trumpets. So, marami pong mga mababasa tayong wrath doon. Pero I want you to know, and I encourage you, kapatid, bakit ka pa magre-remedial? Bakit ka pa magre-remedial class? Kung ngayon pa lang, ready ka naman na anytime dumating si Lord, ready ka. Tanungin mo yung katabi mo, are you ready? Mag-ayos tayo ng buhay. Are you ready? Hallelujah. 1 Thessalonians 4:15 to 17. Mga care group, intercede kasi napakaganda ng message. I want you to understand this. Ayoko kayong ma-confused. Amen. Verse 15. Teka lang. Nasaan ako? Ayun. Verse 15, basahin po natin. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with a voice of an archangel, and with a trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. The dead in Christ, ibig sabihin sila yung mga namatay na nanampalataya sa Panginoon, will rise first,
Amen. Then he who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Amen. And thus we shall always be with the Lord. Amen. Na-imagine niyo yung picture? Na-imagine niyo yung picture? Una, yung mga namatay na Christian, yung mga mahal natin sa buhay, si Papa ko, kasi wala na siya, alam mo yun, makakasama siya. Amen. And then tayo po, we will be caught up in the air. Hallelujah. Praise the Lord. Sino excited? Are you excited? Kasi sabi mo, hindi, maiiwan na lang ako dito, pastora. Oh, nako, part 2. Malalaman mo, basahin mo ang Bible kung ano yung mga wrath na mararanasan ng mundong ito kung ikaw ay naiwan. Kasi, pastor, hindi ko pa kasi ma-give up yung mga pleasures and, are you with me? Yung mga pleasures sa mundo lang yan, pero gusto mo ba forever kapag hindi mo napagtagumpayan ng wrath at bumigay yung pananampalataya mo, you will be eternally suffering in hell. So, as your pastor, I'm encouraging you to really live a life that pleases the Lord. Amen. Hallelujah. Sino gusto makapiling? Amen. Ang Panginoon, anytime na dumating siya, kasama mo ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. 1 Corinthians 15:50-58. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does corruption inherit incorruption. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. O, sinabi na naman, yung mga dead muna, they will be changed to incorruptible, and then tayo ay i-change. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must be put on immortality. So, change po, translate, yun yung sinasabing translation, matatranslate po tayo from this physical body into a transformed, incorruptible body kapag dumating po ang Panginoon, which is the rapture. So, verse 54, so when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Hallelujah. Kapatid, kung ikaw matagal ka na nag-aantay sa pagdating ng Panginoon at marami ka ng pinagdaanan pero nagpatuloy kang matatag. Amen. Hindi mo binibigay yung pananampalataya mo kahit may ano na ang kaaway, may mga tukso na ang kaaway o gumive up ka na sa iyong pananampalataya kung ano-ano. But you have to stand firm in faith because I know malapit na dumating ang Panginoon. At pag dumating ang Panginoon, gusto ko kasama ako. Amen. Hallelujah. Kumbaga sa biglaan to hindi natin alam kailan ang dating ni Lord. We do not even know kailan. Amen. But you are ready. Stop sinning, mga kapatid. God wants us to live a holy life. Amen po ba? Gusto ko sa first trip. Sino gusto first trip? Gusto ko sa first trip. Amen. Gusto ko first trip. Amen. Be ready. For you do not know the time and season. But meron po tayong mga palatandaan sa Biblia. We know that this is the times. Amen. Dadating na po ang Panginoon. May mga times are rumors of war. Amen. Hallelujah. Matthew 24:36-44. Samahan niyo po ako at basahin po natin ito. Nagkakaintindihan po ba tayo? Maliwanag po ba? Amen. Ako din nalito ako noon. But our church stand is rapture and yung second coming will come later. Amen. So let's read together. But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but
my Father only. Oh, sa Bible sinabi but as the days of Noah were, so also will be the coming of the Son of Man be. Itong sinasabing coming na to is, hindi po to second coming. Ito yung rapture, okay? For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark, and did not know until the flood came and took them all away, so also will be the coming of the Son of Man be. Kung paanong si Moses, di ba si Noah, sabi niya, mag-ayos kayo ng buhay ninyo, magpapadala ang Panginoon ng flood, lulubog ang buong mundo, magsisi na kayo sa kasalanan ninyo. Wala silang pakialam. Alam nyo, they were eating and drinking. Tinuloy nila yung mga makamundo nilang pamumuhay. So, anong nangyari? Natapos po yung ark, binild ni Noah, tapos sasabi ni Lord, magpasok ka ng mga tiga-tigalawang mga hayop. May hayop din naman na 7. May iba't ibang instruction si Lord kung alin ang partners lang, ilan ang ipapasok. So all those things in-instruct ni Lord. And then si Noah, amen, at ang kanyang pamilya. Amen. Then, nung kinlose ni Lord ang ark, bumuhos ang ulan. Amen. 40 days, 40 nights, diretso lang ang ulan. Tapos, 150 days ang baha. So, na-stuck sila ngayon sa ark. Pero alam nyo, lubog ang buong mundo that time. Lahat ng tao na hindi pumasok sa arko, patay sila lahat. Pero alam ba ni Noah kung kailan bubuhos ang ulan? Hindi rin niya alam. Sumunod lang siya sa instruction. So I'm telling you, I'm giving you this warning. We do not know when Jesus will come para sa kanyang pagdagit sa atin, pero I want you to know, we can prepare ourselves. Sabi mo sa katabi mo, prepare. Prepare. Mag-prepare. Amen. Go and sin no more. Hallelujah. Praise the Lord. Eto na yung logic ng then 2 men will be in the field. One will be taken and the other left. Dalawa kayo, kwento ka ng kwento. Asan na siya? Wala ka ng kakwentuhan. Bakit? Kinuha na ni Lord. 2 women will be grinding at the mill. One will be taken and the other left. Watch, therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. But know this, that if the master of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not allowed his house to be broken into. Alam nyo ba kung kailan darating ang magnanakaw? Kung ang ano nga, yung missile, 'di ba? Minsan matutulog na. Sabi ko, good night. Sabi ko dito, 9:00, matutulog na ako. 9:30 biglang alam niyo ba? I stayed awake until past 12 kasi yung utak mo na gusto mo nang matulog pero dahil biglang merong malakas nagising yung dugo mo. Are you with me? So, ang magnanakaw din, alam mo ba kung kailan siya darating? Hindi ka matutulog, alam mong darating eh. So sabing ganun, he is like a thief in the night. Ang pagdating ng Panginoon is like a thief in the night. Dadating siya sa panahon at sa oras na hindi natin alam. Amen. Therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Amen. Amen. Nagkakaintindihan tayo? So as Christians, kung ikaw ay lukewarm, medyo ang puso mo ay wala kang panahon sa Panginoon, busy ka sa maraming bagay, hello, lukewarm ka, or nagko-compromise ka pa, mag-isip-isip ka na kapatid. Sinong gusto? Siya yung kinuha o siya yung naiwan? Dalawa daw, 2 men. Ibig sabihin, pinapakita nito na kahit pa mag-asawa kayo, yung isa nagbabasa ng Bible, yung isa nananalangin, ikaw, busy ka sa telepono ko, ano-anong ginagawa mo sa telepono mo. Tapos, devotion tayo, ikaw na lang. Wala akong time dyan. Pero punong-puno ka ng laro ko, ano-anong ginagawa mo. Aray ko po. Tapos magugulat ka na lang, asan na siya? Asan na siya? Hinanap mo na sa ilalim ng bed, wala pa rin siya. Asan na siya? Hello? Because
Ito yung sinasabi ng Biblia. Nagkakaintindihan tayo? 2 men will be in the field. The one will be taken and the other left. Amen. Luke 21 verse 28. Are we all in the same page? O, kaya mag-asawa, mas maganda may devotion. Sabi mo nga saan ang mga mag-asawa? Kailangan may devotion ng mag-asawa. Amen. Kung yung isa nanlalamig, hindi pwede, hindi ka papayag. Huwag man lamig yung iyong mahal sa buhay. Amen. Mga magulang, malayo ang mga anak ninyo. Lagi nyo silang i-encourage, magbasa, mag-pray. Amen. Kasi ayaw mo na ma-miss mo sila. Nandun ka pero wala yung mga mahal mo sa buhay. Are you with me? So may mahal ka sa buhay, hindi pa nakakakilala sa Panginoon. You cry out before the Lord, Lord, I pray for the salvation of my household. Gusto ko silang makasama. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Luke 21. Asan na ba ako? Luke 21:28. Basahin po natin. Now when these things begin to happen, look up and lift up your heads because your redemption draws near. Kapag may mga, eto bago yan, yung mga verses na ito nga, may mga rumors of war, may mga nangyayari na ano, I want you to know na look up, malapit nang dumating ang Panginoon. Amen, malapit na, ang Redeemer natin. Amen. The redemption is coming near. Kaya huwag ka nang matatakot. Ma-excite ka na anytime dadating si Lord. Amen. At kukunin ka niya at hindi ka niya hayaan. Pastor, baka ma-stuck ako sa war. Tapos mababasa ko yung Bible. Grabe. One-third ng, alam mo yun, hindi ko maalala yung mga statistics eh. May 1/4 blood will be, alam niyo yun, the water will turn into blood. Mga ganun, ang daming mga bowls sa Revelation. And masasabi mo, hala, nakakatakot. Wala ka na dito nun. Pagka ikaw ay nag-ayos ng buhay mo ngayon. This will be sufferings for people who did not give their time to God. Wala silang panahon sa Panginoon. Amen? Busy sila kung ano-ano na pinagkakabisihan nila. Imbitahin mo sila sa church. Pasensya ka na. Kasi, madami akong bills sa Pilipinas. Kaya nandito, tabi-tabi po. Sinasabi ko to because I love you. Hindi porke si pastora naman, alam mo naman, mahilig ako sa part-time, may mga activities ako sa Friday, kaya hindi ako nag-church. Unahin mo si Lord. Sabi mo sa katabi mo, unahin mo si Lord. Unahin mo si Lord! Amen! Pastora, kasi pagka, alam mo, tabi-tabi po sa mga sporty people. Pastora, kasi tuwing Friday, ang sports, marami, pag Friday, ang sports, kay basketball dyan, tennis, cycling, lahat, nilalagay nila lahat ang schedule sa Friday. Madaling araw, 3:00 pa lang, nandun na sila sa may zalak, banda roon, nag-e-exercise, nothing wrong about physical. Pero I want you to know, spiritual is important. Aanin mo physically, ang galing-galing mo physically, pero spiritually, you are zero. So, I encourage you, kung kaya mo naman balansehin, praise the Lord. Amen po ba? Pero kung excited ka sa parating na ang Panginoon, woo! Hallelujah! Look up! Lift up your heads! Hallelujah! Look up, lift up your heads because your redemption draws near. Amen! Hallelujah! Revelations 3 verse 10. Are you with me? Basahin natin. Because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole earth to test those who dwell on the earth. Ang linaw po, sabi niya, dahil ikaw, okay? Dahil kayo po, tayo dito sa JCSGO, amen po ba? We kept the command of God. Amen? Nag-persevere tayo. Amen? Kahit anong problema, praise God, nandito kayo. Hindi kayo natakot na pumunta sa church. Pastora, pwede ba nakakatakot kasi lumabas ngayon kasi no way. Kahit nasaan ka, the safest place is in the presence of the Lord. Kaya sabi mo, salamat, nandito ka.
Salamat nandito ka. Sa mga wala naman dito dahil may trabaho o may sakit, we love you po. Hindi po namin kayo kinokondem. But you know your heart. Bakit ka nandito? Kahit natatakot ka, nandito ka. Amen. Because you love God. Because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial. Oh, dahil kinip mo ang command ni Lord, si Lord ang gagawin niya sa iyo, hindi ka rin niya pababayaan sa hour of trial which shall come upon the earth to test those who dwell on the earth. So yung trial sa iba, wrath. Ibig sabihin, sa panahon ng wrath, yun yung pagbuhos ng mga bowls at ng pagtutok ng trumpet, wala na tayo dito. That will be 7 years of tribulation. Maganda magkaroon tayo ng kung sino sa inyo naka-attend sa Apollos Project noon, si Dr. Roy, in-explain niya ang Book of Revelation. Ang ganda po ng explanation niya. So, kung meron tayong opportunity ulit na pag-aralan ng Book of Revelation, para hindi kayo natatakot sa Book of Revelation, natatakot kayo hala, ganun pala, ay, nakakatakot. May magdidilim, may magiging blood ang water. Kung ikaw ay kasama sa rapture, you will not undergo those trials na nababasa mo, na parang ayoko magbasa ng Bible, nakakatakot ang Bible. Matakot ka kung hindi ka seryoso sa pagiging Kristiyano mo. Pero kung seryoso ka, all your life you've been obeying the Lord at hindi ka nanlalamig sa iyong pag-ibig sa Panginoon, napakasarap. Yan ang sabi niya, because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial which shall come upon the whole earth. Amen. To test those who dwell on the earth. Sino yung matitest? Yung mga nasa mundong ito. Kasi sa panahon ngayon, maraming tatanggap sa Panginoon. Maraming kikilala sa Panginoong Isus dahil nagsasuffer na sila. So they will come to the knowledge of Jesus Christ. At sasabihin nila, asan na yung mga mahal ko sa buhay? Bakit wala sila? Doon nila ma-realize, tama si pastor, tama yung misis ko, tama yung magulang ko. Because they did not listen to the words of God. And then doon matitest yung kanilang pananampalataya. Either they will become Christians or lalo silang magagalit sa Panginoon. So, anong mangyayari kapag ikaw ay nag-ayos ng buhay mo? You keep the commands of God to persevere. You will be sabi ni Lord, I will keep him from the hour of trial. Hindi ka niya hahayaang mag-suffer. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, ang dami pa po nito, verses na to. Pero kinat ko lang po ito because I just wanna challenge you, church. Kasi parang sequel ito, may kasunod pa to. Pero binigyan ko lang kayo ng, kumbaga bitin ang topic natin ngayon. Gusto ko lang makita nyo muna. Ayoko muna kayong ma-complicate. No? Makita ko muna na may rapture. Ibig sabihin, darating ang Panginoon at any time. And this is so exciting. This time na meron ka ngayon, kinalalagyan natin ngayon, sabihin nyo nakakatakot. Wala pa po ito. Amen. Dun sa totoong wrath. Pero, anytime, prepare yourself because Jesus is coming. Amen. So yung kinakanta natin kanina, that is the second coming. Pero yung sinasabi ko ngayon is the rapture, which is tayo po ay kukunin ng Panginoon in the air and makakapiling po natin ng Panginoon. Amen. So, sino seryoso sa kanyang relationship sa Panginoon? Lord, gusto ko first trip. Gusto ko, hindi ako maiwan. Ang topic ko ngayon, don't be left behind. Huwag kang maiwan. Mag-ayos na tayo ng relationship natin sa Panginoon. Kailan mo pa babasahin ang Biblia? Hello? Kailan ka magbabasa ng Biblia? Panahon na dadating na ang Panginoon. Wala ka pang panahon sa pagbabasa ng Biblia. Gusto mo ba talaga na hindi ka maiwan? Gusto mo ba talaga na first trip ka? Start reading the Word of God. Amen. Church, wag nang huli ang lahat. Nasa huli ang pagsisisi. Tsaka na lang, dun sa pagpapanoorin niyo po yung movie, nag-umpisa silang nagbasa ng Bible. At ayoko ding ma-disqualify kasi yung pastor doon naiwan. Sabi niya, I've been preaching it! Pero, hindi ko alam kung bakit naiwan siya. Siguro may mga bagay na hindi siya naging ready. So I want you to know, there's no excuse. Kahit sa akin, kailangan mag-ayos ako ng buhay ko. So this is a call para sa atin pong lahat. Amen. Gusto po natin na
makapiling po ang Panginoon, tayo po'y magayos ng buhay. Because you know, hell is real. Ang hell po is real. Kapag hindi po natin inayos ang buhay natin ngayon, meron pa tayong chance dun sa 7 years tribulation. Pero sa sobrang tindi ng suffering sa 7 years of tribulation, baka ikaw mismo, even the very elect will be deceived. Bakit? Dun napapasok yung Antichrist, dun sa 7 years of tribulation. Sasabi niya, oh peace, peace, lahat, peace. Sabi niya ganun. So they will have peace on earth, pero false peace yon. Because it is ruled by an Antichrist. So that it will be chaotic. Bakit? Madideceive pati mga Christians. Maniniwala sila dun sa Antichrist. Because sabi, ay peace kasi yun eh. So I want you to know, now is the time. Mag-ayos na tayo ng buhay. Na kumbaga, I'm appealing to you, church. Kung kailangan maging seryoso ka na ngayon, maging seryoso ka na. Mga care group leaders, prepare your members to be ready for the coming of our Lord Jesus Christ. Huwag mo po silang hayaan na pagka, ay pasensya na, wala akong time sa Bible study, wala akong time sa care group, saka na lang. Sasabihin mo, ay okay, no. You have to make sure, secure that person na alam niya na lumalakad siya sa kalooban ng Panginoon. Amen. So let us have the burden for our brothers and sisters. Lalo na kung alam natin ng ating brother or sister gumagawa pa ng hindi nakakalugod sa Panginoon. With tears in our eyes, with tears in our hearts, warn these people. Let us warn them. Ayaw natin silang maiwan. Ayaw natin silang mag-suffer dun sa 7 years of tribulation na nakakadurog ng puso kung babasahin niyo po ang Bible. Kaya this is an appeal to our church, to our fellow JCSGO member, as your pastor. Ayoko po na hindi tayo makasama sa first trip. Gusto ko po kasama tayong lahat. Amen po ba? Hallelujah. Kasi Jesus already paid our salvation. Ang kailangan na nga lang natin, tanggapin si Jesus as our Lord and Savior, and then start living a life of holiness. Amen. So, yun lang po ang kakailangan po natin gawin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat sa Panginoon and let us just ask for forgiveness sa ating mga panlalamig, sa mga bagay na inuuna pa po natin kaysa si Lord. Alam nyo, kung darating din lang po ang Panginoon soon, yung mga pinaghahandaan natin, yung mga bagay-bagay na parang yun yung dahilan bakit nalalayo tayo sa Panginoon, hindi mo madadala yun. Maiiwan ka kasama nung pinag-aabalahan mo. And so I pray this church will really be ready for the coming of our Lord Jesus Christ, our bridegroom. The Lord is preparing this church, His bride, to be glorious. Mag-ayos po tayo na maging ready tayo anytime. So kapag may naaalala tayo ng mga puot, galit, sama ng loob, may mga bagay na nagagawa tayo, balik ka agad kay Lord. Humingi ka ng tawad. Huwag mo nang patagalin, kapatid. Even now, you ask forgiveness kay Lord. Lord, humingi po ako ng kapatawaran sa aking pagiging palalo, pagiging prodigal son, sa aking paglayo sa'yo. Yung puso ko excited sa mga ibang bagay, hindi sa'yo, Panginoon. Lord, forgive me, O God. Sa mga meron pang alam niya sa puso niya, nagkakasala siya. Nanunood ng mga pornographic sa internet. It's very accessible. Ang dali-dali naman. Pag open mo ng telepono mo, dadalhin ka na agad ng kaaway doon. Ask for forgiveness kay Lord. Lord, I surrender. I surrender yung mga paglalaro ko pa bilang Kristiyano. Yung mga iba, tinikling. Tuwing Friday, na kay Lord. Sa ibang araw, tumatakbo kung saan-saan. We ask for forgiveness kay Lord. Because, alam nyo, napakasarap yung piling na makapiling mo ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, as your church, we're here. We ask for forgiveness, Panginoon, Lord. Kung naging lukewarm kami, hindi mainit, hindi malamig,
sakto lang sabi namin. Pero Lord, we pray, paapuyin mo pa ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord God, salamat for the assurance na hindi mo kami iiwan o pababayaan man. Lord, dadagitin mo kami, Panginoon, Lord, sa oras na hindi rin po namin alam, pero you have told us to be ready anytime. Because it will be like a twinkling of an eye, like a thief in the night. Lord, lahat po kami, Panginoon, na nagmamahal sa iyo. We who kept your command ay kukunin mo, Panginoon, Lord God. Lord, marami pong salamat, Panginoon, Lord. Prepare us, or prepare our hearts. Prepare each and every one, Panginoon. Hallelujah. And so this church will be excited, Lord God, for your coming. Hindi kami yung natatakot, oh Lord, wag ka munang dumating, hindi pa ako ready. Dapat baliktad. Lord, dumating ka na. Maranatha, come Lord Jesus, and take me. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you for your powerful words, assuring us, Lord God. Lord, you have already mentioned in the Bible kung ano yung mga plano mo para sa amin. Hindi lang nga namin alam. It's a surprise. It's a beautiful surprise from you when we all will be coming to you, Lord God, will be translated, Lord. Dadagitin mo kami, Panginoon. We thank you, Lord Jesus, for an assurance, hallelujah, that you will keep us from this wrath. You will keep us from these trials. Kaya, Panginoon, salamat. Dalangin po namin na naintindihan po ng bawat isa, even sa mga nasa online, Panginoon, ang simple pero napaka-powerful, Panginoon, na plano mo sa iyong church, Lord God, which is your bride, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon, sa oras na to. We just worship you and adore you. Hallelujah. Bakit hindi po natin bigyan si Lord ng wave of thanksgiving? Yes, Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you for your love. Thank you, Lord God, for assurance, Panginoon, Lord God, that we will be with you, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, that we will persevere because, Lord God, our labor is not in vain, Panginoon, Lord God. And Lord, we thank you, Panginoon. Hayaan mo, let the spirit of boldness come upon us upang sa ganon, Lord, ngayon pa lang, we will, Lord God, preach the gospel to the ends of the earth. We will preach Jesus sa mga mahal namin sa buhay. Lord, hayaan mo, Panginoon, sa nalalabing mga panahon na meron po kami, gawin na po namin ang parte namin. Habang nandito kami sa Bahrain, gamitin mo kami, Lord, sa kahit sa sinong lahi yan, Panginoon, that we will use, Lord God, our mouth to be, Lord God, your mouthpiece, Lord God. We will proclaim Jesus. Lord God, hindi kami matatakot, hindi kami, Lord God, Lord, tatameme lang, Panginoon, but we have been empowered by you, Lord God, upang i-proclaim namin the Lordship of Jesus. Lord, we want our families to know you, Jesus. We want people around us, our friends, our colleagues, our bosses, Panginoon. We want them to know Jesus, Lord God. Lord, we want them, Lord, na hindi sila ma-left behind, but we want them to be, Lord God, kasama po namin, Lord, na makakapiling ko, Panginoon. Lord, we thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, marami pong salamat. And we know this church will be a going church. We will, Lord God, we will be, Lord, we will not keep silent, Panginoon, Lord, but we will be, Lord God, fulfilling your purpose of proclaiming Jesus sa bansa kung saan kami naroroon. Marami pong salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen! Hallelujah! Woo! Praise the Lord. Sinong excited? Oo, wag mo sabihin mo, wag ka matakot. Be excited. Amen. Matakot ka kung may ginagawa ka na mali. Oo. Kaya be excited. Amen. Pwede po tayong makaupo sa presensya ng Panginoon.